Malipayong Pasko ug bulahang bag-ong tuig. Kini ang akong pag-ampo alang sa tanang Dabawenyo. Taliwala sa atong nasinati nga makakulian, kalisod ug kapitos sa kinabuhi. Karong panahon sa Pasko, unta padayon gihapon nato nga ipabati sa atong isig kaingon ang paghinatagay, pagsakripisyo, pagpasaylo ingon man ang pagpangayog pasaylo, ug ang pagbati ug kalinaw sa tanan. Gikan sa tibok pamilya nga Nograles, kini ang inyong higala, Congressman Carlo, nagatimbaya ug malipayong Pasko ug bulahang bag-ong tuig kanatong tanan. Kalambuan, dalagmana, usang ka oras na programa maghatod kaninyo sa mga katikaran may kalabutan sa kalambuan dili lamang sa komunidad apan sa kinatibukan. Kalambuan, dalagmana. Davao, Mindanao, may adlaw. Inyong alagad, Saldi Chato diri sa programang Kalambuan Daratanan. Kinisab ang inyong higala sa kanginan Rafi Bermejo, may adlaw. Ang Kalambuan Daratanan gumatod sa mga importanteng impormasyon mga isyu butang lungsod nun nga ikaw kitang tanan adunay kalampigitan. Busa karong adlaw ato makauban ning panahon sa Pasko ato pinalangga nga congressman sa unang distrito ni atong Tacloban, Davao, Congressman Carlo Nograles. Sir, May adlaw kanimo, Zaldi, kanimo Rafi ug May adlaw, sa tanang mga nagtanaw karon sa atong programa, may adlaw niyong tanan. Mga kaigsunan, Sal, sa atong iskutanan karon, siyempre, no, mutan na gihapon ta kang Congressman Carlo Nograles na kung usang update karon diya sa Kongreso. Ug atong isgutan kining tsansa sa charter change sa SALS, no, karong sunod tuig 2014. Ug dalikitan po nato ning power sharing nga ginatawag nato, no, nga kining i-deal sa atong gobyerno ngadto sa MILF. Ug siyempre pa dilin to ikalimtan ng mga pangutana sa atong kabarangay SALS. Congressman Carlo Nograles, Merry Christmas Day. Mahing Pasko, sab. Merry Christmas. At least ako naka-red ko, unya ikaw naka-black, Zal. Unya ikaw naka-black, Rap. So ambot nga nung naka-black man mo na dapat Pagamay sa tiyan. okay. Dapat magmalipayon man ta kay Pasko. Aside man ta na medyo karong panahon medyo no, dili kayo dagan na kayo ingon na dili kayo ma-feel no ang Pasko tungod sa sunod-sunod sa mga panghitabo nga mga kalamidad dinhi sa atong nasod, pero bisan pa man sa ulogan lang gihapon nato ning adlaw sa Pasko na naay paglaom ug syempre kinahanglan malipayon lang gihapon kita kay mao ni ang adlaw sa natawhan sa atong labang makagagahom ang atong manunubos. Amon naseran Congressman Carlo Nograles nga Christmas break ang Kongreso karon, Congressman. Hantod kan sa inyong Yuletide break, Congressman. Bale break mi karon sa session pero syempre balik mi sa distrito so trabaho lagi hapon. Pero ang among session mo balik na pud mi for Congress session karong January 20. So right now naka Christmas break lagi. Buti pa sabot walay session usa sa Congress until January 19. Pagpatak sa January 20, balik na pud mi og session. And then kana siya from January 20 up to I think March 14 of 2014 naami session and then mag-adjourn mi kadali and then mobalik na pud mi og session. So and then mo adjourn na pud mi in preparation sa State of the Nation address ni Presidente. Mao na nga among schedule. Kini murag daghan ang gustong masayon ni Congressman Carlo, no? Kung unsaon ba daw ni Congressman Carlo Nograles pagsaulog sa ihang Christmas holidays? Ang among tradisyon sa pamilya namo, syempre, pangutanan nimo ang holidays or ang Christmas Day? Including Christmas Day. Okay, syempre ang kining holiday season mao ni ang mga adlaw na mag-uban ta sa atong mga lideres na tay mga gamay mga kwan sa meeting sa mga lideres or kanang kung naay mga Christmas party mga barangay mo dalikyat ta mo bisita ta didto. And then of course naapod tay mga gamito ng panahon na makauban nato ang katong mga higala nato labi na dito sa mga barangay. So barangay visitations lang gihapon gamay. Kunyang uban mo bisita man pud sa balay namo. So mao na siya. And then sa Christmas Day, ang tradisyon sa among pamilya is simba mi, then human sa simba salo-salo kauban ng mga pamilya. So kanang Christmas Eve kuha na siya para sa
makauban namo ang Castillo clan, no? So ang mga pamilyang Castillo, Lozano, Maniquis, Nograles, mao na ang sa pagsugat sa Pasko, di ba? And then sa Christmas morning or ingon nato Christmas lunch, dito na pud mi sa mga sa Bendigo side. So mao na Bahin-bahin ang gyud. bahin-bahin gyud. So mao na ang tradisyon namo sa among pamilya. So parehas lang gyapon, mga simpleng salo-salo lang para makauban namo ang mga pamilya namo. Okay. Congressman Carlo, sagad sa katawhan mituog yun, no, nga ang imong pinanggang amahan nga si former Speaker Boy Nograles nagmalipayon og kontento na karon sa iyang pribado nga kinabuhi. Kumusta si Speaker Boy karon, Congressman? Mayo man, siyempre mas relax na siya kay private citizen na, wala na kayong pressure, dili susama sa una na katong congressman pa siya, labi na tong speaker siya na daghang kayong pressure, no. Karon relax na siya. Kantsaw lagi katong ingon nila na naana siya sa apostolic missionary. Karang makauban kanuna yung mga apo ba. Bantay And apo. then, bantay apo. Human, siyempre, busy lang pud gihapon sa mga katong mga negosyo gamay. Actually, katong iyang gikibisihan katong mga negosyo na nabilin sa iyang amahan ng akong lolo. Murag siya na ang nag-take over, siya nang nag-take charge dito. Kaya siyempre, itong public official pa siya, dili kay so wala siya oras para ana. So medyo napasagdan itong mga negosyo ni lolo. May negosyo ni lolo sa una. So karon siya na po nang nag-take over ni ana. Kay wala naman siya sa politics, wala naman siya sa kongreso. So mas na siya panahon para ana. Okay. Congressman Carlo Nograles, tradisyon na sa katawhan o tradisyon na sa mga tao, sama nimong gingon na itong pangayuan gid sa katawhan sa ilang mga pangandoy panahon sa Pasko. Sugdan nato, o sabay personal Christmas wish ni Congressman Carlo Nograles? Personal. So sa akong kaugalingon. Ako inaot pa unta no na tagaan pa ta og pamaagi na makatabang ta sa mga tao ng inihanlan. Labi na karon na nawala na ang PDAF. Mao ni ang among pinakadakong challenge karon. Unsaon na mo pagpadayon sa paghatag og mga hinabang sa kadto mga nanginihanglan, labi na sa mga nag-asa gyud sa among mga hinabang sa unang panahon na apatay PDAF. So karon na wala na PDAF, adjustment tagamay kay bagong sistema na pud ni labi na pagpatak sa 2014, bago na ang budget, bago na mapamaagi, bago ng sistema. Mao nang gina-focus gyud namo pangita gyud kog pamaagi na unsaon nato ni pagpasayon ang paghatag og mga hinabang ngadto sa mga nagkinihanglan labi na sa District 1. And I think maupod ka na ang challenge sa kadaghanan sa mga kongresista karon. Unsaon na nila ang paghatod sa mga hinabang gikan sa national government paingon sa mga constituents nila sa kadaiyang distrito. Unsa po yung mga tinguha ni Congressman Carlo Nograles sa alang sa iyang pamilya? Akong pamilya, syempre, good health, happiness, protection. Hinaut pa unta na labi na karon panahon na maayo nagyapon ng ilang lawas. The same wishes na gina-wish pud sa kadaghanan para sa ilang pamilya, no? Kanunay malipayon, kanunay ginaproteksyonan sa atong labaw makagahom na hinaut pa unta na maayo po ng ilang lawas, kanunay. So, it's the same things. Siyempre, para sa ako mga anak, paunta na they grow up healthier and stronger, no? Mag-enjoy sila sa ilang pag-eskwela. Mga simple mga wishes. Mo lang gyapon ka ng mga wishes sa kadaghanan para sa ilang pamilya. Pareho lang gyapon. Unsa po ka ang Christmas wishes ni Congressman Carlo Nograles para sa tibuok syudad? Sa syudad sa Davao, syempre, hinaot pa unta na magpadayon, magpabilin ang paglambo, no? Di lamang ang para sa ekonomiya, dili lamang ang ekonomiya sa atong syudad, kundi unta mulambo pod ang kinabuhi sa matag usa, mulambo pod ang matag pamilya dinhing mga nagpuyo sa atong syudad sa Davao. Hinaot pa unta magpadayon makuwilan ang atong pagkayusa, pagtirabangay. Then of course, unta na makabot nato ang tinuod na kalinaw. Wala nay gubot, wala nay samok, wala nay krimen unta, di ba?
Unya, siyempre, na ang mga bata makaeskwela, ang tanang mga nangitag trabaho, makapangitag trabaho, ang tanan maka-contribute sa ekonomiya, maka-contribute sa pagpalambo sa iyang pamilya, no? Mao kini ang siyempre gusto natong makita, no, na ang tanan mga bata okay, nag-eskwela, maayong ng lawas, tanang pamilya malipayon, ang tanang mga tao nagatrabaho, no? So, mao na ang atong mga goals o objectives unta o para sa akong district, sa atong district sa first district, mao na ang kanunay natong ginahatag na programa kay para makabot ning tanan. Okay. Ang imong mga pangandoy ug tinguha alang sa tibok nasod, Congressman. Sa tibok nasod, hinaot pa unta dili na ta maagian og super typhoon susama sa nahitabo sa Yolanda. Unta dili na ta dili pud ta makaaginian ng nahitabo na dakong linog. Kini mga kalamidad hinaot pa unta na at least for 2014 unta wala na yung mga inaaning klase mga kalamidad, no, kay ang mga labi na sa nahitabo karong 2013 na sunod-sunod ang nahitabo. Naay Pablo, nya naay Zamboanga, nya naay Bohol, Cebu, human naay Typhoon Yolanda. Murag maluoy pud ta sa mga Pilipino, no, na kanunay maagian og ginaanang klase kalamidad. Bisan unsaon nimo pagpaningkamot kung maagian kag ginaanang kalamidad, maglisod gyud tag bangon ani. Kaya kung masigundahan pa gyud karong 2014, ambot na lang, no? Ambot na lang kung kaya pa nato. I mean, kaya man nato kay ang mga Pilipino kuan man na kabalo man na bangon, pero dili pod ang ta na sunod-sunod ba, no? So hopefully 2014 would be a better year for us na wala na ina ng klase mga kalamidad. Hopefully. Finally, ang imong Christmas wishes alang sa House of Representatives, Congressman Carlo Nograles. House of Representatives unsa ba hinaat pa unta mangisog mi. Mangisog mi makiglaban para sa among mga constituents, no. Bitaw. Labi na karon kay syempre wala na may PDAF, no. Giwala naman namo na kana siya sa atong budget. Ang pwede na lang buhaton sa atong House of Representatives is to ug sa Kongreso is to exercise its oversight functions. Ana na lang. So nahatag naman namo ang 2014 budget, ang nabili na lamang isang pagbantay na katong gihatag namo nga budget gamiton sa maayo o gamiton sa mga nanginihanglan. Mao nang kada na ay muduol sa among opisina, mga igtabang unya among i-refer dito sa appropriate na department or ahensya sa gobyerno unya dili tabangan sa mga ahensya, magreklamo gid ko. No? And I think maupod na ang buhaton or himoong role sa atong mga kongresista karon na kada na magreklamo na constituent dito sa ilang opisina na dili tagano pagtagad sa atong mga ahensya, no choice na mi kundi mangisog. Kay sa una panahon naay pamaagi, naay tay PDAF, di ba? So kung dili kaya saluon sa mga agencies and departments, at least kaya namong saluon tungod kay naman tay PDAF. Karon kay wa na tay PDAF, sila na mo salo sa tanan. Ang pangutana kung kaya ba. Then of course, kung dili nila kaya, dili nila kayanon or dili nila buhaton or dili nila pangitaan paagi, no choice me but to exercise our oversight functions. Speaking of the House, Congressman Carlo Nograles, adunay mga obserbasyon nga may kalabutan nining gisibya sa report lagi nga ang gingon nga small legislative output karutuiga. Imong reaction, Congressman? Kana, well, kung ang kritisismo is gamay lang ang production or ang achievement or accomplishment sa House of Representatives, ingon man sa Senado, ang Congress as a whole, dili man kaayo ingon nato na totally it's the fault of Congress because you have to understand bago lang mina-organize, no? Bago lang nahitabo ang eleksyon, Mayo, nakalingkod mi balik sa 4th Monday of July. So after the State of the Nation address, diha pa magsugod ang Kongreso 4th Monday of July. So for all intents and purposes, katong 4th Monday of July paingon sa Agosto, mauna siya ang organization period, gina-organize. Ang House of Representatives o ang Senado, kinsay mahimong chairman, kinsay mahimong mga vice chairman. I'm not making excuses, no? I'm just stating kung unsay timeline. Then,
unsa bay nahitabo pagka patag sa Agosto gihatag dayon sa amo ang budget. So gideliberate dayon na mo ang budget. So we were on track as far as that was concerned. Pero unsay nahitabo sa September nagsambuanga siege. Unsay nahitabo sa October nagkalinog sa Bohol ug Cebu. Unsay nahitabo sa November nagkaroon og super typhoon Yolanda. So tungod sa sunod-sunod ka na mga kalamidad na nahitabo, syempre dili pud nato malikayan na katong naapektuhan ng mga kongresista ni uli sila dito sa ilang mga probinsya, ilang distrito. Di ba? So pag patak sa Zamboanga, katong mga taga Zamboanga, Basilan, niuli sila dito to take care of their constituents. Pag kahitabo sa dakong linog sa Bohol ug Cebu, katong mga taga Bohol ug Cebu, niuli po dito. Pag kahitabo sa Super Typhoon Yolanda, samot. Kay tibuok Visayas man tingali ang naigo ato. So daghan pud mga kongresista nang uli dito. So it was difficult for ang uban dito mga chairman pa, ang uban pa dito. So it was difficult really for our respective committees to come out with katong mga bills, to report out ang mga bills. So mao na siya ang nahitabo. Kining krisis sa PDAF, Congressman Carlo, wala ka makaapekto sa pagkunhod sa performance sa House? Hindi man siguro para kanako kuan lang gyud. Sunod-sunod lang gyud ang nahitabo, no? Mao gyud to ang nakaapekto. That's why I'm saying pag-abot sa 2014, I'm sure it will be faster. Mas mabilis ang output namin pagpatak ng 2014. Kini lang daghang kay mga nakadistract gid sa among attention tungod sa sunod-sunod na kalamidad. Mao lang lagi ingon ako, dili man kami no, even sa business sector kadaghanan na apektuhan man gid ang mga kalamidad. So ang wish nako para sa atong nasod unta wala na yung mga inaning klaseng kalamidad kay para makadire-diretso na ta sa atong pagtrabaho. Okay. Dunay pasumbingay si Speaker Belmonte kung unsa katong mamahimong agenda sa House karong umabot nga tuig 2014, Congressman Carlo. Ug kini mao ang charter change. Ang pangutana, chatsa. Ang pangutana kung sa imong personal ba daw nga panglantaw, andam na ang nasod ni ning chatsa, Congressman? Well, para kanako manggod ingon lagi nako ning ang House of Representatives na siya sariling komitiba on constitutional amendments, no? Na siya komitiba that really talks about constitutional change, no? And kining constitutional amendments, every Congress ginahisgutan kini. Every term sa Kongreso ginahisgutan gud kini. And no exception karong term hisgutan na pud na nanapoy suggestion, nanapoy proposed resolution na pud si Speaker regarding sa pag amend lagi sa economic provisions sa atong constitution. Now, kung hinog na ba na, depende, tanaw na to. Kung ready na ba ang nasod para ana, tanaw na to, no? But of course, every time na hisgutan ng Chacha paduol sa eleksyon, ang mga taong bayan, syempre, mahimong suspetsyoso sila na pagdudahon nila na, uy, unsa na pud ni, di ba? Well, for me, ako personally, kung charter change ang atong iskutan, ako, pabor ko na atong pag-aralan, studyohan na matutag federal, no? Ako, pabor pod ko na atong studyohan ang posibilidad na magparlamentarita, no? Kay kung federal lang atong iskutan, mao man na ang mahitabo karon sa Bangsamoro. Ang ilang gina-propose karon is labi na tong wealth sharing. That's like federal form of government. 75-25. 75 para sa Bangsamoro, 25 para sa national government. Mas dagkong porsyento makuha nila. So kung pwede na buhaton sa Bangsamoro, why don't you do it for the rest of the country in a federal form of government, di ba? And then parliamentary. Kung tanawon nimo ang bag-ong forma sa Bangsamoro, ministerial form of government. What does that mean? Parliamentary form of government. So kung pwede na buhaton nila sa Bangsamoro, nganong dili na para sa tibok nasod nato. Of course, you will need constitutional change para ni ana. Now, kung hinog na ba na atong hisgutan kana, well, dili po nato malikayan na mahimong pagdudahan kana sa katawhan pag atong hisgutan na kana siya. That's why the Speaker only suggests ang ato lang hilabtan, ang ato lang pakialaman, ang ato lang amindahan would be the economic provisions ng Constitution. Doon ay tinuhan nga
ang tibuok house musubay kung asa paingon ang ilang speaker. Sa tanaw nimo, Congressman Carlo Nograles, suportahan ka sa kadaghanan sa mga kongresista ang gingon nga lihok alang sa charter change? Ako siyang i-correct kanang perception ninyo na kung asa ang speaker, diha mo panig ang tanan. No? That's not automatic. Obviously, ang mga kongresista, mo desisyon ka na base sa ilang paghuna-una, sa ilang pag-istudyo, sa ilang pagtuo, sa ilang mga prinsipyo, mga baruganan. So, dili ingon na tungod lamang kay diri mo panig si speaker, ang tanan mo panig na dito. No? So, kung charter change ang ato iskutan, siyempre, daghang factors ang mo play in dito. Ang suportahan ba na sa katauhan, suportahan ba na sa presidente, suportado ba na sa ilang mga partido, suportado ba na sa ilang mga kaila, mga kauban, mga higala sa kongreso. You know, it has a lot of factors, no? So dili lang pud ingon na tungod kay si speaker nag-file ani, dire-diretso makuha na nato. Because you have to remember, you have to, for charter change to happen, you have to get 3/4 of the vote of Congress. Dili na basta-basta. So I think what the speaker is doing is file siya resolution karong 2014 atong hisgutan kana. Tanawon niya kung makakuha ba og 3/4 signature sa House of Representatives kana siya. No. So parang ginasulayan nila na kung economic provisions ang atong hisgutan mo kuan ba ang House of Representatives mo uyon ba sila. Then sunod ana ang Senado. Incidentally, ingon ni Senate President Drilon that the Senate is also ready to study the possibility of charter change as far as economic provisions also are concerned. So, tingnan natin, no? Each congressman will have to decide on his own. Ang tanyag sa speaker nga amidahan lamang katong dunay kalabigitan sa ekonomikanhong provision sa atong Batakang Balaod o sa Constitution, Congressman Carlo Nograles, apan kang kahadlok sa mga kritiko nga basing kuno og musangko ang chatcha sa paglugay sa termino niadtong mga elected officials. Ay mo reaction, Congressman? Mao lagi na ang ginadudahan sa uban. Basta maghiskot na ganit ang charter change, paingon sa presidential election na 2016, no? 2016 presidential election na ta. Daghan na kay mga suspicions, ug mga pagdudahan sa mga tao na basin kini pamaagi lamang para ma-extend ang term limit sa atong presidente. Diba? Basin kini pamaagi lamang aron ma-extend ang term limit sa mga kongresista, sa mga senator, sa mga local officials, etc. etc. That's why ang proposal ni Speaker Belmonte is usa ka resolution. Unya ang nakabutang lamang sa resolution is katong mga provisions nato na nagalimit sa ownership sa mga langyaw, no? Natay mga provisions na ownership of land cannot be owned, no? By foreigners, cannot be owned by a corporation unless 60% Filipino. Ang mga franchises, ang mga public utilities cannot be operated unless Filipino or a corporation na owned 60% by Filipino. So kini mga provisions sumpayan lang niya ng unless otherwise provided by law. So, sa lakto na pagkasulti, na ang mga limitasyon susama ni Ana na 60-40, dapat 60% Pilipino, 40% pwede foreigner, pero naikulatilya unless otherwise provided by law. So, sa lakto na pagkasulti, tagaan o gahom ang Kongreso nga magdesisyon, ana. Dili pod ingon na pagpasar ani ang tanan pwede na. Ang mga langyaw pwede na sila magpalit og mga property, mga land, mag-operate og public utility. Dili man na siya automatic kay naay kulatilya na unless otherwise provided by law. So sa lakto na pagkasulti, hisgutan pa kana sa Kongreso. So wala pa ko kakita sa resolution ni Speaker, but I think ang nakabutang lang dito very clear, sumpayan lang katong mga strict limitations, sumpayan lang na siya unless otherwise provided by law. So, maulang na ang among hisgutan. Maulang na ang atong amindahan sa Constitution. Walay nakasumpay dito na tasaan ang limit sa term, pwede mo dagan og balik ang usa ka presidente, or himuon na tong parliamentary kini, o himuon na tong federal form of government kini. Walay ingon ana. Simple lang ang resolution, maulang na ang nagbutang.
So para dili ni pagdudahan sa mga tao. Okay. Ibutang nato aprobahan gyud sa House kining nga usbon ang konstitusyon, Congressman Carlo. Unsa ba kadaghan ang mamahimong babag niini no? Una pa nato makabot katong una pa mag-take effect ang maong kausaban, Congressman. Well, under the rules, no, under the Constitution even, before nato amendahan ng Constitution, kinihanlan makakuha ka og 3/4 vote gikan sa Congress. So that's 3/4 vote gikan sa House of Representatives. No? So dapat na 3/4 niya ng mga House of Representatives members ang mo pabor anang imong gustong amendahan. Dapat makakuha pud kag 3/4 vote gikan sa Senado. So unless na kay 3/4 dili nato makuha kini. So kanang resolution murag ang kuan manggod nila ani is sulayan nila ang proseso na gikan sa House mupasar siya sa Committee on Constitutional Amendments, hisgutan sa plenary, maaprubahan og 3/4. At least 3/4 sa mga members sa House. Ipadala sa Senate. Same process, dapat makakuha og 3/4. Pag makakuha og 3/4 sa House of Representatives ug 3/4 sa Senado, between 60 to 90 days after the approval ng both houses of Congress, magplebisito na ta to ratify kung ang taong bayan ba o yun ba sila ani. So 60 to 90 days tao lang gihapon ang mag-decide. Mag-decision lang gihapon, ang tao lang gihapon mag-decision. Kung majority wins na uyon sila, sang-ayon sila na palitan natin ito, then mamendahan. Pero kung mapildi, kung dili ta makakuha majority votes na mo yes ana, na mo uyon ana, then pildi. It's that simple. So, very, murag, ingon na to, lisod pod, no? Dili, yun na nakasayon. No? Kay 3/4 plus majority sa mga botante. Oh. So, mo na. It's not easy to get that also. Okay. Base sa imong bulang kristal, Congressman Carlo, sa kay dangatan sa chat karong sunod tuig. Depende. Lisod kayong desisyonan, no? Murag, for me, 50-50 pa ni. 50-50. And, tingnan natin. The speaker tried to do it last Congress. Pero, murag, wala. Kaya siya nag-take off, no? Then, he tried to do it again. Gusto ganin niya mas sayon ang paghimo ani. Pero, sama na pag sunod-sunod man ang mga kalamidad. That's why gina-try niya na 2014. At least para 2 years before the election. Kung medyo madilatar ni, kung paingon na ta, dikit na ta, medyo paduol na ta sa election, daghan na ang dili mo yun ani. At least 2014, it's kinda medyo malayo-layo pang ang election sa 2016. Unya, economic provisions naman. Ang ginadudahan lamang good, ang pinagsususpetsahan sa kadaghanan is always katong term limits. Extension of term. Salz, mga kaigsunan, daghan pa tayong mga pangutana, no? Kang Congressman Carlo Nograles. Panatagal na ito gamay oras ang atong mga painumdum. Ay lang maghawa kayo mabalik dahil ta. Kalambuan, Dalagmana. Malipayong Pasko ug bulahang bag-ong tuig. Kini ang akong pag-ampo alang sa tanang Dabawenyo. Taliwala sa atong nasinati nga makakulian, kalisod ug kapit-os sa kinabuhi. Karong panahon sa Pasko, unta padayon gihapon nato nga ipabati sa atong isig kaingon ang paghinatagay, pagsakripisyo, pagpasaylo ingon man ang pagpangayog pasaylo, ug ang pagbati ug kalinaw sa tanan. Gikan sa tibok pamilya nga Nograles, kini ang inyong higala, Congressman Carlo, nagatimbaya ug malipayong Pasko ug bulahang bag-ong tuig kanatong tanan. Ako si Mary Grace Sagarino, 22 years old, taga Suazo Street, Davao City. Nangita ko og trabaho, mauniadto ko diri sa jobs fair, diri sa Barangay 28 para mga apply. Alas 8 na anak ko dinhi, nagdala ko sa akong resume ug school credentials.
Bisag unsa nga posisyon ang akong gipangita basta mag-fit sa akong kurso nga nahuman ug isa na ko kabulan nangita og trabaho. Para sa ko maayo akong experience, first experience nako sa job fair kay maayo ang sistema, tanan ginatagaan og tsansa ug ang ilahang mga kumpanya na ay iba't ibang ang posisyon nga para mag-fit sa imong kurso ug sa imong skills. Ako si Mary Grace Sagarino, karon na nakoy K. Ako si Janine Gael Piloton, 23 years old, na taga Aurora Jacinto Street, Davao City. Niadto ko dinhi karon sa Rizal Elementary School kay nang-apply kog trabaho. Alas ko sa buntag ni adto, nagdala kog biodata, nang-apply kog any position kay duha na ko kabulon mo trabaho. Gusto ko manarbaho kay para makatabang ko sa akong mama ug papa ug makatabang ko sa gusto sa mong balay. Ang experience na ko din sa kong pang-apply, wala ko naglisod sa kong pang-apply kay daghan kog mapilian na trabaho nga vacant din sa job fair. Daghan salamat sa job fair na gidala ni Congressman Carlo Nograles din sa Barangay 28. Tungod ni ana, nakatrabaho ko sa Skill Work Manpower isip Sales Associate. Ako si Janine Gael Peloton, karon na nakoy K. Huwag lang tayong magbigay ng isda. Magturo tayong mag-isda para lahat ay kumain sa buong buhay. Salamat po ng marami sa inyong pagdalo, pagtanggap at pagpapahalaga sa aming pagkilala at pagdakila. We need people like you so that we can continue to give our countrymen better choices, better opportunities, and a better future through training that the world class and skills that industries here and abroad are looking for. This is the reward for the first generation of the Philippines. This founders Don Carlo, Alexi, and Nograles, together with Mr. Ariel Aywakas, I care coordinator of Kalambuan, Dalatmanan. Balik ta sa atong programa ang Kalambuan Dalatanan atong balik kag hisgot karon ang kining giingon atong power sharing deal sa MILF. Salds, imong higayon. Gawas sa charter change, doon na pila ang dakong isgutanan nga ginadahuman nga tukion sa House karon nga sunod tuig Congressman Carlo Nograles. May karabutan nining peace agreement uban sa Moro Islamic Liberation Front. Usa ka sa mga suporta ning peace agreement, Congressman? Well, ako naman, any peace agreement na makahatag gayud og tinuod na kalinaw sa atong nasod, suportahan man gyud nako. Basta lamang naa siya sa within the boundaries of our law and our constitution. Sa lakto ta pagkasulti basta constitutional siya. Wala man tay problema ana. Any peace agreement, any peace framework, anything that we can do para magkaroon kita ug lasting peace labi na sa itong mga lain-lain mga sektor, suportahan nako, suportahan po sa Kongreso, siyempre suportahan gid kana sa atong gobyerno. Basta just make sure na it's within the framework and the boundaries of the Constitution. Gipirmahan na sa mga negosyador ang power sharing agreement uban sa MILF Congressman Carlo Nograles. Doon na kami kasayuran nini? Well, sa akong naibaw-an, ang sa power sharing agreement, usa ka annex ni siya na gipirmahan sa ato mga negotiating team, no, negotiators nato. And ang panel pod sa MILF, no. Sa akong base sa akong na mga nabasa o sa mga nabalitaan nako dito sa mga pronouncement gikan sa atong gobyerno, naatay kanang ginatawag na wealth sharing with the Bangsamoro, no, na ay 75-25 na wealth sharing, no. Ang 75-25
sa national taxes na makolektahan dito sa Bangsamoro jurisdiction, ang 75% ng national taxes paingon ngadto sa Bangsamoro or magpabilin sa Bangsamoro. Ang 25% mao lang na ang i-remit dito sa national government. So mao nang ingon lagi nako na murag this is the best case or this is the best argument for a federal na mag-federal form of government ta. Kay kung ingon ana ang setup sa Bangsamoro, dapat ana pod sa lain-laing mga dapit din sa atong nasod, 75-25 pod. Kung pwede 75-25 sa Bangsamoro, equality of laws, dapat 75-25 pod sa tanan. Davao City, Region 11, tanang mga lokalidad nato, ingon ana pod 75-25, no? Usa pod sa 75-25% wealth sharing agreement is katong mga metallic resources na to, mga metallic minerals na to. Kay kung naa sila'y makuha mga metallic minerals gikan sa Bangsamoro, ang 75% share ato magpabilin sa Bangsamoro entity, ang 25% mao na siyang para sa national government na to. Sa non-metallic resources, 100% Bangsamoro. Kung naay Bangsamoro operated and controlled corporation or naay Bangsamoro free zone or eco zone, 100% Bangsamoro pud na. Now, for katong ginatawag na petroleum, oil, natural gas, and coal, ang sharing ato would be 50-50. 50% para sa Bangsamoro, 50% para sa national government. So, mao ni ang mga nakabutang dito sa wealth sharing agreement, nagipirmahan sa atong negotiator sa government panel o gipirmahan sa MILF panel. Okay. Congressman Carlos, supak ang ubang sektor sa giingong power sharing deal ngadto sa MILF. Unsay gusto nimo ipaabot nining mga tawhana, Congressman? Sa katong mga supak, para sa katong mga supak, ang akong panawagan lamang is don't take the law into your hands. Diba? Kung supak ka, okay. Pero hindi pa huli ang lahat. Dili pa ni ang ending ani. Kay you have to remember, katong gipirmahan nato, annex lamang kini sa framework agreement. This is not a law yet. Dili pa ni siya balaod. In fact, katong gipirmahan na agreement, mao lang ni siya ang mahimong basihanan nato sa paghimo og Bangsamoro Basic Law nga ang Kongreso ang mo'y magsulat o aprubahan sa House of Representatives ug sa Senado before pa man siya pirmahan sa Presidente. So, mensahe na ako para sa mga supak, ayaw mo og himo og mga daotan or mga magbuhat mo mga daotan or samuko nato, guboto nato kini tungod kay dili ninyo gusto kini. Ang akong suggestion, kung supak yun mo, mag-participate mo sa mga debate. Kay dili pa ni tapos. Okay, moingon mo, wala man mi appeal diha sa ilang mga peace agreement, katong peace negotiation. Sila lang man to naga-negotiate. Wala man mi appeal dito, wala man mi labot dira. Okay, tinuod na. Pero muagi lang yapon na sa Kongreso. O kung muagi na siya sa Kongreso, of course, we will invite all the stakeholders. So, bisan katong mga supak, naa sila'y pamaagi, naa sila'y panahon na katong ilang mga objections, pwede nilang i-voice out o i-air out during the debate. So, pareho lang na. Mag-first reading lang yapon. Ang schedule mga gudana is after pirmahan na ang framework agreement, nagkapirmahan na sa annexes, isa na lamang ka-annex ang nabilin. Pagkauman ni ana, submit na nila sa Congress. Then ang Congress, bases kung unsa ilang gihisgutan, unsa ilang agreement, mag-craft kami ng law. The Bangsamoro Basic Law. Pero kana siya, moagi lang yapon nag first reading, moagi nag second reading, moagi nag third reading. Pareho po na diya sa Senado, moagi nag first reading, second reading, third reading. And then human na pag maaprubahan sa House, maaprubahan sa Senado, mag-bicameral conference pa na kung naay mga dapat pansahon. After na i-ratify ng both houses. After na amo na siyang ipadala sa Presidente for his signature. Pag napirma na ni Presidente, tapos na bang laban? Dili pa. Kaya magplebisito pa man. May ratification pa yan through plebiscite. So, daghan pa kayong agian kini.
mao na kung supak ka, there are ways na mo-appeal ka sa debate, ipaliwanag mo sa mga congressman nga anong dili dapat na siya mahimong balaod. Then after niya na, kung malusutan sa Congress, pirmahan sa presidente, nalang gyapon plebisito, di mangampanya mo dito sa plebisito na ayaw na botohe, ayaw na i-approve sa plebisito, ayaw na i-ratify ninyo. So, supak ta diha, etc. etc. But democratic process ang atong Istorya lang pala. democratic process ang agian ani. Prosesong demokratiko, dili illegal, dili extra or unconstitutional, dili extrajudicial, kundi agitag democratic process. Ang MNLF, usa ka faction sa rebuilding pundok batok sa MILF, no. Mihulga nga muhimo og laing opensiba sama nitong nahitabo sa Zamboanga, no, Zamboanga Siege. Agi kuno ni pagsupak sa nahitabong kasabutan, Congressman Carlo. Sa tanaw nimo seryoso ang ilang hulga, Congressman? I don't know. But kung naay mga inaanang klaseng mga panghulga, na inaanang klaseng mga threat, dapat seryosohon kini. Dili ni pwedeng na basta-basta na lang nimo na wala na humat na sila or wala na gamay na lang na sila. Dili ta pwede mag-ingon ana. Kay nakita na nato ug naagyan na nato ang experience nato sa Zamboanga Siege. In other words, naa sila'y capability. Napod sila'y abilidad. So, dili ta pwede mag-ingon na, sagdi na siya, dili na to pansinon na siya. Because, it can happen. So, that's why dapat mag-double time karon ang intelligence forces nato, mag-double time ang military intel nato, mag-double time pud ang uban pa nato mga intelligence agencies para i-monitor ang movements sa kini nga mga grupo. And make sure na kung unsa may mga areas na pwede sila mag-strike, kung asa sila areas na pwede silang mo-enter, dapat butangan na nato mga blockage, no? Roadblocks or pangitaan nato paagi na mas mapakusgan pa nato ang atong police forces, ang forces nato sa military, ug hilabi na ang mga intelligence agents nato. Ang power sharing deal matud pa sa report nga mupapa sa autonomous region in Muslim Mindanao. Mupapa sa to pa mo abolish sa gingon nga autonomous region in Muslim Mindanao, Congressman Carlo Nograles. Kining nasubay pa ba ka sa imong tan-aw kini sa insaktong direksyon ang mamlakang, Congressman? Well, yung gaya ng sinabi ko, yung power sharing agreement, dili pa na siya balaod. Okay. Murag agreement pa lamang kini siya. In preparation dito sa balaod na himuon ipasar pa sa Kongreso. So katong ilang gipirmahan, buhi pang ARMM. For all intents and purposes na pang ARMM ha. No, dili tungod kay nagpirmahan na sila og power sharing, dili tungod kay nagpirmahan na sila og framework, dili tungod kay nagpirmahan na sila sa mga annexes. Nawala na ang ARMM, na lang gihapon siya, nagpabili lang gihapon. Ang crucial ani is pag-submit ana nila sa Kongreso, pagpasar niya ana sa Kongreso, pagbuhat, paghimo sa Kongreso og katong basic Bangsamoro Basic Law. Pagpasar niya ana sa Kongreso, mapirmahan sa presidente ug ma-ratify siya sa plebisito. Then that's the time na ang ARMM pulihan na to sa bagong Bangsamoro entity. Okay? Pero dihang mapulihan na ang ARMM sa Bangsamoro entity or Bangsamoro government, no. Wala pa may elected officials kana. Kaya ang plano nila, ang pagpili nato og elected officials sa bagong Bangsamoro government or bagong Bangsamoro entity, may tabo pa sa 2016. So meron pa tayong tinatawag na between ipagpalagay nato mapasar na sa Kongreso sa 2014, mapirmahan sa presidente, unya magplebisito ta by January of 2015, ibutang nato inana ang time frame. By January of 2015, napirmahan niya na plebisito niya na ratify na. Uyon ang kadaghanan, so ratified na siya. Unya ang election is May 2016 pa man. So unsay mahitabo anang gikan sa 2015 January up to May of 2016. Mag-create pa yan sila ng Bangsamoro Transition Authority na murag
itawag natong OIC. OIC government officials para sa bagong Bangsamoro. Pero ang pag-elect sa mga bagong opisyalis niya na mahitabo pa sa May 2016. So right now, ang ARMM buhay pa na. Wala pa na siya ma-abolish because nagkapirmahan ng wealth sharing, because nagkapirmahan ng framework agreement. Wala. Nalanghihapon na siya. Until mapasa yan sa Congress, until pirmahan sa Presidente, until ma-ratify na siya sa plebisito, nalanghihapon ng ARM. But if na-ratify na sa plebisito, ang ARMM, pulihan na siya sa Bangsamoro, unya mag-elect or mag-create na muna ng transition authority na mo'y magdala until maka-elect ang bagong official sa May of 2016. Mao na ang time frame. Human sa power sharing, sikutan dayon ang kasabutan kung unsaon nga paglatag sa MILF sa ilang mga armas ni Puego kung mga armas Congressman Carlo Nograles. Unsa sa imong tan-aw ini? Huna-huna may kalabutan ni Congressman Carlo Nograles. Ang next step, so humana nagkapirmahan ng annex. Ang sa akin ibawa, ang last annex na kinalang pirmahan is katong ginatawag na normalization. Mao ni siya, diri nakasulod sa normalization annex ang pag-surrender sa ilang armas. Armas, okay. Oh. So, wala, actually, blind kaayo mi kung unsa na ang nakabutang dito sa annex, no? Pero, base sa mga briefings na ginahatag nila sa Kongreso, it will be some sort of murag pamaagi, unsay step by step na process and procedure na katong mga armado sa MILF. I think they have about 11,000 armed forces dyan sa MILF. Unsaon nila pag-surrender sa armas, unsaon ang pag-inventory sa armas, unsaon ang kinsa ang third party na mubantay ni anang process sa pag-surrender. And then gradually, hinay-hinay, ang law enforcement mahatag dito sa kanang ginatawag na mga Bangsamoro Police. So mag-create ng isang Bangsamoro law enforcement or Bangsamoro Police that will take care of law enforcement para sa Bangsamoro entity and the areas under the Bangsamoro. And then syempre, para mahimong legal, katong mga dating armado, basin i-absorb na nila sa police force, sa bagong police force ng Bangsamoro. And then katong mga armas lagi is kinahanglan i-inventory, ikuha nila, i-surrender ang uban. So, kana nga proseso, that is what will be, mauna siya ang nakabutang dito sa kanang ginatawag na, ang last annex, which is the quote-unquote normalization annex. Okay. Andam ka na ba makikdebate pabor sa MILF peace agreement diya sa House, Congressman Carlo? Well, debate, mga muna ang trabaho, makikdebate, no? So, always, of course, kami sa House, susama sa kadaghanan, no? Sa kadaghanan sa atong mga katawhan diri sa atong nasod. Sa tinuod lang, blind ta din sa negotiations, eh. Pumatay appeal diri. Bisan ang Kongreso, dili mi appeal diri sa negotiations. So, we really don't know kung unsa ang mga dealings o sa mga ginahisgutan diha sa sulod. That's why kami gusto pud namo nga masugda na namo ning pag-craft o paghimo sa Bangsamoro Basic Law. Kay para dihang amo na ni siyang ginadebatehan or amo na ni siyang gina-istudyohan. O dihang mapasa na nila ang tanang mga papeles diha sa mua, tanang mga dokumento sa mua. Diha na gyud namo mahibawaan ang tanan. Diha na gyud namo maistudyohan ang tanan. Kay susama sa mga katawhan, sama sa mga uban nato mga katawhan sa atong nasod. We're also very curious kung unsa ni siya, kung unsa ni mga dokumento, kung unsa inang ginisgutan. Kay kitang tanan outside ako lambo taan eh. Also of course, maintindihan man natin kasi kung daghan ka ita dito sa negotiation, yagaw, di ba? So okay lang na siya, sige, sagdi. Pero gusto pud namo, curious pud mi na maabrihan ng mga dokumento na masugda na namo ning mga debate para maimbitahan na nato ang tanang mga stakeholders ug kining tanan nato mga pangutana, mapangutana na nato.
Ugmaw ka ng trabaho sa kongresista. Kung unsay mga pangutana sa katawhan, kami ang tigpangutana ninyo para mahibaw-an gyud nato kung unsa ang tinuod ani. Kay otherwise kining tanan subject speculation man ng tanan, no? Gina-speculate lang sa tanan, ingon ana. Speculation lang tanan eh. Karon at least maabrihan na nato. Okay. Medyo seryoso kay Tasals ba, no? Mag-showbiz o sa siguro tagkadiyot. Congressman Carlo, adto sa atas atong mga pangutana sa atong mga kabarangay, no? Daghan ang mangutana manggod kung unsa kuno imoy kasulti sa kadaugan ni Bea Rose Santiago dito sa Miss International Oy, 2013. showbiz kayo. Of course, susama ninyo, susama sa tanang mga Pilipino, malipain kay ta na nakuha nato no ang Miss International. Na dugay na pod natong ginadahoman, dugay na natong ginapaabot, karon nakuha na gyud nato. And ito at least patapos ng taon nakuha natin no murag sunod-sunod ang atong runner up karon siya na gyud mismo ang Miss International. So nalipay tagdako na nakuha nato kini siya, and magpahin kay ta na si Bea Rose nakuha na niya kay sa ako nahibaw-an 2 years mo ginapreparahan niya og 2 years. So sa ato pa dili ay lalim no mahimong beauty pageant contestant, dili pud lalim na kuha mo ang inanang klaseng na modaog ka sa inanang klaseng international contest. So at least no, we're very proud na nakuha nato na siya, and we're very proud of Bea Rose. Okay. Isgutan ng kadaugan sa Congressman Carlo Nograles ang katawhan sa Barangay 76 sa Bukana nagpangutan na unsa pud may kasulti may karabutan sa kadaugan ni Barangay Captain Rolando Trahira batok sa niadtong protesta nga gipasaka kaniya niadtong kanhi Barangay Kapitan. Syempre, ni paita no na mao na siya ang resulta ni gawas na gyud ang tinuod. Kay matod palagi na si Trahera pahinuon na nanikas. Ingon ako, saan niya pagpanikas na siya man ang wala sa poder, siya ang wala sa katungdanan, siya ang wala sa posisyon. Una siya ipasanginlan nga nanikas. So karon nakita na gyud na walay panikas na nahitabo, siya gyud ang daog, mao gyud niya ang gusto sa tao, sa katawhan diha sa Bukana, gusto na gyud nila kabaguhan. So, we're very happy para kay Kapitan Trahera, malipayan kami na nagkaroon ng at least medyo naliwanagan na gyud na siya gyud ang tinuod na midaog, siya gyud ang tinuod na kapitan nagipili sa katawhan. So, justice is served no para kaniya o para sa tao ug mga lumulupyo sa Bukana. Okay. Ang mga dabawin nyo nangutana usab Congressman Carlo, no, kung unsang imong reaksyon kalabot niining pagkapili sa kang Barangay Captain January Duterte, no? Isip bagong ABC President kung diin na mo yung ticket, no, nahimong bagong miyembro nga tos konseyo sa atong syudad. Well, of course, we'd like to say congratulations no sa atong bagong ABC President and now City Councilor January Duterte sa iyang kadaugan as President sa ABC. Kay base sa akong nabalitaan, nidagan siya na walay kontra, walay kalaban, walay oposisyon. So importante kay na kay kini nagpakita lamang, nagpamatuod na siya gyud ang ginasuportahan sa dili lang sa tanan kundi dili lang sa kadaghanan kundi sa tanang mga kapitan. And importante kana na nakuha niya ang boto sa tanan. So dili siya maglisod, no? It goes to show a lot no na siya gyud ang suportado, dili siya maglisod karon na mangulo sa association sa Barangay Capitans diri sa siyudad sa Davao. So we wish her well, labi dito sa City Council, and we'd like to say congratulations. Okay. Doon na po yung mga hungihong karon Congressman Carlo nga ibalhin ko no gikan sa bulan sa Hunyo ngadto sa bulan sa Disyembre ang pag-abri sa klase. Ang pangutana sa katawhan kung uyon ka ba daw sa mga plano? Kanang maong plano, actually, ang basihanan manggod ana is by 2015 manggod ma-integrate na ta diha sa ASEAN community. No, of the ASEAN nations, no. And in that integration sa ASEAN community, we have to understand na kadaghanan sa mga nasod under sa ASEAN nagasugod gyud ang ilahang klase
sa September. Up to June na siya. So magsugod og September, mahuman og June. So ang break nila is July and August. So kadaghanan sa mga naso diri sa ASEAN mao na siya. And if mag-integrate tayo sa ASEAN, ang problema magud ani is during sa integration manggod, pwede transfer from university to the other. From one university in one nation to another university in another nation sa ASEAN. So mayagaw kung kita sa Pilipinas ang atong school year is lahi sa uban mga country sa ASEAN. So dili na kaayo murag nagkaroon og disconnect, no? Dili ta pareha sa school year nila. And that is why ginasuggest nila na para sa full integration nato sa ASEAN community, maparehas ang atong school year sa kadaghanan sa ASEAN. And sa akong naibawaan, ang mga universities like UP, Ateneo, they're considering changing it. Ang pangutana is kung mausab pud ba ang mga public schools and elementary public high schools. Kaysa kung sa university lang, okay lang, at least mga college and university level lang. Pero ang pangutana kung ang DepEd pud ba mao kana. So ginahisgutan pa na siya sa DepEd. And of course na yung mga pros, na yung mga cons. Wala pa kayo may makadesisyon kung unsa bagyot. No? So tanaw na lang nato, hulaton na lang nato kung unsa bagyot ang decision sa DepEd. May kalabutan sab sa gika-report kay impeachment sa pipila ka Supreme Court Justices Congressman Carlo Nograles. Kining unsa kuno ang status sa maong nga plano? Sa tinuod lang wala pay impeachment complaint. No. Ang nahitabo dito sa House of Representatives is naay gipadagan, naay kuan karon, ginapapirma na resolution karon favoring Congresswoman Regina Ongsiaco Reyes. No? Kay ang kaso manggod is may kalabutan sa kay Congressman Velasco, former Congressman Velasco versus Congresswoman Regina Reyes, no? And then ang decision manggod sa Supreme Court is that disqualified si Congresswoman Reyes because of her citizenship, kay dili siya Pilipino. And then ang base sa Supreme Court decision na tungod kay disqualified siya, dapat ang palingkuron si Congressman Velasco. Now si Congressman Velasco, anak ni siya ni Supreme Court Justice Presbyterio Velasco na nagalingkod karon diha sa Supreme Court. So ang reklamo ni Congresswoman Reyes is lutong Macau, na giluto na tungod kay ang iyang amahan is nakalingkod diha sa Supreme Court. Ang kwan sa House, ang opinion sa House is dili pwede mo impose ang Supreme Court sa House kay whenever it comes to kini mga election contest, election protest regarding members of the House of Representatives, ang dapat magdesisyon is ang House of Representatives Electoral Tribunal or HRET. So, walay pakialam ang Supreme Court sa amo basta naay gustong pulihan na congressman tungod kay naay protesta, muagi gyud na siya sa HRET. Dili pwede ang Supreme Court magdikta sa amo tungod kay separate ta. Imo ang judiciary, amo ang legislative, separated ta eh. So, mao na ang argumento. So, anyway, sa lakto na pagkasulti, naay ginapapirma na resolution favoring Regina Reyes, favoring the jurisdiction sa House of Representatives Electoral Tribunal over the Supreme Court. Pero walay impeachment complaint na ginapapirma. And dito sa resolution na ginapapirma, naa na sila 150 ka signatures gikan sa mga congressmen. Ang pangutana karon is kung katong 150 mo pirma pud ba og impeachment complaint. Wala ta kabalo ana because up to now wala pa man ang impeachment complaint. Ang gipirmahan lang palamang ng 150 ka kongresista is in support of Congresswoman Reyes and in support of the jurisdiction of the House of Representatives Electoral Tribunal. Ana lang kasimple. So katong impeachment, tanaw na to, basig pagpatak sa January na ay impeachment Kalit complaint. na bago. Kalit lang na ipapirmahon diha na ambot lang.
So tanaw na to. Murag di na kita ito kapugngan, niyusos na tabi na sa itong pataguban, sa Tulumanon, Kalambuan, darat na napasig ito na kay Peke Puno. Mga mensahe, di mo para sa katauhan, Richard Estaba, Congressman Carlo Nograles. Yes, daghang kay salamat, Zaldi ug Rafi, ug sa tanang mga nagtanaw karon sa atong programang Kalambuan Dalatanan. Pasko na gyud. So Merry Christmas, malipayong Pasko kaninyong tanan ug ilabi na sa inyong mga pamilya. Nasayod kita na karong panahon na siyempre daghan kaayo tang mga nahitabong mga kalamidad para sa atong nasod, pero bisan pa man kinihandal lang gihapon na bisan sa simpleng pamaagi magmalipayon lang gihapon kita tungod kay mao ni ang adlaw na tawhan sa atong manunubos, and of course magmalipayon lang gihapon kita kay usa lang gihapon ta daghan ta mga blessings labi na sa atong mga pamilya, intact lang gihapon na lang gihapon, and count your blessings na lamang, and we look forward to a better new year sa 2014. Of course, syempre sa tanang mga nagtanaw, salamat kaayo sa kanunay yung suporta, and in behalf sa among pamilya, in behalf sa akong asawa na si Marga ug sa akong mga anak Mateo, Massimo ug Nika, we wish you all a very Merry Christmas and a prosperous New Year. Daghang salamat, Congressman Carlo Nograles. O gusto sa nato pasalamatan, Sal, si VJ Salonga sa Decoratives by Jana and Erks. O salamat po kang Ella Cuestas, no? Happy birthday day kay Kata Galinito o kay Michael Bermejo o kang Mami Engineer Manny Wendell Amor. Happy birthday diha kanimo ug tungod wala naman kitay oras kaninyo galas kanginan Rafi Bermejo maayong adlaw. O siyempre sa mga nagsahulog silang adlaw na tawhan, advance happy birthday ato ka Mr. Joe Concepcion o kang Garizalde o inyong abos nga lagad Saldi Chato, maayong adlaw. Kalambuan Dalatanan. Malipayong Pasko ug bulahang bag-ong tuig. Kini ang akong pag-ampo alang sa tanang Dabawenyo. Taliwala sa atong nasinati nga makakulian, kalisod ug kapitos sa kinabuhi. Karong panahon sa Pasko, unta padayon gihapon nato nga ipabati sa atong isig kaingon ang paghinatagay, pagsakripisyo, pagpasaylo ingon man ang pagpangayog pasaylo, ug ang pagbati ug kalinaw sa tanan. Gikan sa tibok pamilya nga Nograles, kini ang inyong higala, Congressman Carlo, nagatimbaya ug malipayong Pasko ug bulahang bag-ong tuig kanatong tanan. Ako si Mary Grace Sagarino, 22 years old, taga Suazo Street, Davao City. Nangita kog trabaho, mauni adto ko diri sa jobs fair, diri sa Barangay 28 para mag-apply. Alas 8 na anak ko dinhi, nagdala ko sa akong resume ug school credentials. Bisag unsa nga posisyon ang akong gipangita basta mag-fit sa akong kurso nga nahuman ug isa na ko ka bulan nangita og trabaho. Para sa ko maayo akong experience, first experience na ako sa job fair kay maayo ang sistema, tanan ginatagan og tsansa ug ang ilahang mga kumpanya na ay iba't iba ang posisyon nga para mag-fit sa imong kurso ug sa imong skills. Ako si Mary Grace Sagarino, karon na anak ko'y Kay. Ako si Janine Gael Piloton, 23 years old, na taga Aurora Jacinto Street, Davao City. Niadto ko dinhi karon sa Rizal Elementary School kay nang-apply kog trabaho. Alas 10 ko sa buntag ni adto, nagdala kog biodata, nang-apply kog any position kay duha na ko kabulan mo trabaho. Gusto ko manarbaho kay para makatabang ko sa akong mama ug papa ug makatabang ko sa gusto sa mong balay. Ang experience na ko din sa kong pang-apply, wala ko naglisod sa kong pang-apply kay daghan kog mapilian na trabaho nga vacant din sa job fair. Daghan salamat sa job fair na gidala ni Congressman Carlo Nograles din sa Barangay 28. Tungod ni ana, nakatrabaho ko sa Skill Work Manpower Isip Sales Associate. Ako si Janine Gael Peloton, karon na ako'y Kay.
Huwag lang tayong magbigay ng isda. Magturo tayong mangisda para lahat ay kumain sa buong buhay. Salamat po ng marami sa inyong pagdalo at pagtanggap at pagpapahalaga sa aming pagkilala at pagdakila. We need people like you so that we can continue to give our countrymen better choices, better opportunities, and a better future through training that the world class and skills that industries here and abroad are looking for. This is the award for the first congressional district of Davao City with Congressman Carlo Alexi Pinigrales. Together with Mr. Ariel Maybatas, I therefore